Amen. Malakas na palakpak pa po sa ating dakilang Yahweh, El Shaddai. So ang unang S, mga kapatid, ay katulad po ng title ng song, Still. Yun po yung unang S dito po sa 4S of Holiness. Yan po ay makikita natin sa awit or Psalm 46 verse 10. Ang sabi po dito, he says, "Be still and know that I am God. I will be exalted among the nations. I will be exalted in the earth." So ang pamumuhay po sa kabanalan ay pamumuhay sa kapanatagan. Yan po ang ibig sabihin po ng salitang still, kapanatagan, mga kapatid. Ang pamumuhay sa kapanatagan ayon dito sa ating binasa ay napaka-importante. Sapagkat sabi dito, be still and know that I am God. So if we will be still, then we will know God. Ang isang paraan po para makilala natin ang Diyos ay kung papanatag tayo. Mga kapatid, ano po? At kapag nakilala natin ang Diyos, then He will be exalted. Mga kapatid, I will be exalted in the earth. So yung ating pagkakilala sa Diyos ay nagbibigay ng karangalan ito sa Kanya. But the key is to be still, mga kapatid ko. Ano po? Para makilala natin ang Panginoon. So ang isang sa kabaliktaran nito, nagiging kabiguan sa atin na makilala ang Diyos kung tayo po ay malikot. Mga kapatid, you know what I mean? Hindi po yung physical na malikot, kundi, for example, lagi tayo nababalisa, lagi tayong natatakot, lagi tayong nag-aalala, lagi tayong pumapayag na tayo po ay nasa hopeless situation. That is not how to be still, mga kapatid. Kumbaga yun ay spiritual na kalikutan na kung saan ay magiging dahilan para hindi natin malaman na may Diyos. Ang isang paraan dito, this verse could be translated, be still and know that I am God. Ipanatag mo, pumanatag ka at makikilala mo na may Diyos. Mga kapatid, so, malalaman mo na may Diyos pag pumanatag ka. So, ang isang halimbawa po nito ay ang mga Israelita nung sila po ay makaalis na sa Egypt, sila po ay dumating doon sa Red Sea. Mga kapatid, ano po? Yung dagat ng mga tambo, hindi yung dagat na pula, kundi dagat ng mga tambo kung tawagin. Ano po? At nasa likod nila ang mga Ehipsyo kasi gusto silang ibalik. So ang mga Ehipsyo ang mga Israelites ay nagpanik. Pero ang sabi ni Moises doon sa Exodus 14 verse 14, "The Lord will fight for you, you need only to be still." Ang Diyos ang lalaban para sa inyo, pero ang kailangan nyo ay pumanatag. If you will not be still, then God will not fight for you. Then you will never know God. Hindi mo malalamang may Diyos sa buhay mo kung hindi ka papanatag, mga kapatid. So para malaman nating may Diyos, kinakailangan pumanatag tayo. Worrying is not really advisable. In fact, pag binasa natin sa Matthew chapter 6, it is a command given by Jesus Christ not to worry. So worry is a sin. Ang pag-aalala at pagkabalisa ay kasalanan. Mga kapatid, ano po? Yung pagpapanik, kasalanan po yan. Yung tayo natatakot, kasalanan po yan. Tingnan nyo po, pag tayo po ay nababalisa, nagpapanik tayo, natatakot tayo, natataranta tayo, nawawalan tayo ng pag-asa, hindi natin nararanasan ang Diyos sa buhay natin, mga kapatid. Kasi nga, hindi siya kikilos kung ganoon ang ating attitude at behavior. If you want to know that God is real in your life, then you need to be still. Ako pang isang natutunan ko sa buhay, kasi tayo po talaga hindi tayo na exempted sa mga problema. Kapag may problema po, kapag may lumutang na negative situation, ang agad iniisip ko is the possible solution. Hindi ko ginugugol ang isip ko sa pag-iisip sa problemang ito kasi alam kong hindi makakasolve yon.
Ang isip ko agad ay tumatakbo, umaandar, ano ang solusyon? What is the possible solution? So, ibinabahagi ko rin po yun sa mga anak ko kasi minsan, di ba ang mga bata, pag may mga negative situation, mag-iinit ang ulo, di ba, magpapanik. Sabi ko sa kanila, huwag kayong ganyan. Kapag may sitwasyon, ang isipin nyo agad, what is the possible solution? Kung minsan ang iisipin natin, paano kung walang possible solution? There is always a possible solution. Kahit na wala tayong maisip sa isip natin, mga kapatid, ang isang pinaka-ultimate possible solution natin ay walang iba kundi ang Diyos. Bakit po? Sapagkat kung alam na alam natin sa ating mga sarili na wala talaga tayong magagawa, ang ating kakayanan ay kapos na, ang ating isip ay kapos na, wala na tayong maisip, then there is an ultimate possible solution. And that is no other than the Lord Jesus Christ. Kaya mayroon pa ding paraan para maging still tayo. Hindi tayo mag-worry, mga kapatid. Ang Diyos ay hindi tayo kinakatagpo sa ating kabalisahan. Hindi ka kakatagpuin ng Diyos dyan. Hindi ka kakatagpuin ng Diyos sa takot. Hindi ka kakatagpuin ng Diyos sa panik. Hindi tayo kakatagpuin ng Diyos sa hopelessness. Saan tayo kakatagpuin ng Diyos? Sa pananampalataya, mga kapatid. So if you want God to meet you immediately, then mga kapatid, learn to be still. At alam nyo po, sino po ba ang makakapagsabing ipapanatag ko ang kalooban ko? Sila po yung mga taong tunay na nagtitiwala kay Yahweh El Shaddai. Amen po, mga kapatid. Lagi nating ang isang example natin, ang isa talagang classic example sa tunay na pagtitiwala sa Diyos ay ang mga bata. Kaya sa kanila natin makikita ang totoong nature, ang totoong behavior ng faith. Mga kapatid, pagka sila po ay kasama na ng kanilang mga magulang, hindi na talaga sila nag-aalala. Kaya ang mga anak natin, tingnan nyo, hindi yan umiiyak, anong kakainin ko mamaya, paano ako mag-aaral, ano ang dadamitin ko, because that is not their problem. That is the problem of their parents. Ang kanila lang is pumanatag sila, maniwala sila, ang tatay nila, nanay nila, kayang i-provide yun. Mga kapatid, ano po? At kung hindi man gagawin ng magulang yun, ang Diyos ang gagawa noon para sa kanila. Amen po ba? So, sa atin na mga grown up na, the best way to do is to be still. If you want to know God in your life, if you want to experience the power of God, mga kapatid, huwag mong payagan ang takot, pagkabalisa, doubt, unbelief na mamayani sa iyong buhay. Pumanatag ka sapagkat makikita mo ang gagawin ng Diyos sa buhay mo. The second S, mga kapatid, is represented by this song, Footprints in the Sand. For S of holiness, I stand for sand, buhangin, mga kapatid. So, yan po ay makikita natin sa Psalms 139 verse 17 to 18. How precious to me are your thoughts, God. How vast is the sum of them. Were I to count them, they would outnumber the grains of sand. When I awake, I am still with you. Alam niyo po, mga kapatid, ang pamumuhay sa kabanalan, marami po kasi sa atin, hindi ko alam kung nakalaya na ang marami sa atin sa mga maling Christian concept. Ano po? Ano po ba yung mga maling konsepto ng pagiging isang Kristiyano? Ang mga maling konsepto ay kapag Kristiyano ka na, hindi ka na magkakaroon ng problema. Kaya pagka naging Kristiyano ka na, hindi ka na magkakasakit. Pag naging Kristiyano ka na, hindi ka na makakaranas ng karamdaman, ng mga negative situations. Diba? Pag naging Kristiyano ka na, hindi ka na makakaranas ng mga persecutions. Ibig sabihin, we are expecting in a wrong way. Ano po? Na kapag tayo nag-El Shaddai na is magiging smooth sailing na yung ating
Christian life. Kaya marami sa atin, sa totoo lang, negative situations, problems, and negative circumstances are always a surprise to us. Nasusurpresa tayo. For example, pinangako naman ng Panginoon na ang sumusunod sa Kanya ay mapipersecute. Na tinatanong pa natin, ba't ako napipersecute? Pinangako naman ng Panginoon na ang mga sumusunod sa Kanya ay magkakaroon pa rin ng mga pagsubok. So nagtatanong pa tayo, bakit ako mayroong pagsubok? Mga kapatid, bakit po tayo nagkakaganon? Because we are practicing the Word of God, mga kapatid, contrary to it. Pabaliktad ang ating pag-practice sa Word of God. Tingnan niyo po dito sa binasa natin, ang sabi nitong sumulat ng awit ay napakasarap ng inyong iniisip sa akin, O Diyos. Sabi niya, napakadami ng iyong magandang iniisip sa akin. Kung bibilangin ko to, yung iniisip niyong maganda para sa akin ay mas marami pa kaysa sa buhangin. Mga kapatid, yun ang sabi dyan sa English, ano? Were I to count them, they would outnumber the grains of sand. Kaya ba nating bilangin ang buhangin? Hindi. So, mas marami pa doon na magagandang iniisip sa atin ng Diyos. Diba? Maging yung song na yun, Footprints in the Sand, tinan nyo. Kasi nga, sa pamumuhay sa maling konsepto ng pamumuhay sa kabanalan, sa pamumuhay bilang isang Kristiyano, ganun lagi ang nasa isip na, ba't ko nararanasan to? Diba? Ba't ko nararanasan to? Tingnan niyo po ang tamang konsepto ng tamang Christian concept, mga kapatid, ang pamumuhay sa tamang konsepto bilang Kristiyano. Kapag binasa po natin ang aklat ng mga gawa, ang mga alagad, pinersecute sila, grabe yung persecution, pinapahagupit sila, pinapakulong sila. Ewan ko, kung nagbabasa po kayo ng Bible, naiintindihan nyo agad ako, alam nyo na makalaya sila, nagdiriwang sila. Alam nyo kung saan sila nagdiriwang? Tuwang-tuwa sila kasi nakibahagi sila sa mga pagdurusa ng ating Panginoong Hesukristo. Mga kapatid. So, when it comes to sharing with God of what He has, it's not only sharing of the blessings, it's also sharing with the sufferings and the negative situation. Kasi naranasan din po yan ng Panginoon. For example, pag binasa natin ang sulat ni James, count it pure joy when you are suffering severe trials. Could you imagine that? Yung translation po ni J.B. Phillips sa James chapter 1, count severe trials as your friend. Mga kapatid, ibilang yung kaibigan nyo ang mga matitinding pagsubok. So, negative situations should not be our enemies. It should be our friends. At ang pamumuhay sa kabanalan, involved po yan. Bakit po? Tingnan nyo pang sabi sa kanta. Akala ko, Lord, mag-isa lang ako. Akala mo lang yun kasi namumuhay ka sa akala, hindi ka namumuhay sa pananampalataya. Tingnan nyo po, ang mga taong namumuhay sa akala, walang katiyakan at walang akalang tama. Kaya pag namumuhay ka sa akala, hindi ka tatama, sasablay ka palagi. Kaya kung marami sa atin namumuhay tayo ng sablay, kasi namumuhay tayo sa akala. Ano po ba ang katiyakan, mga kapatid? Ang katiyakan po ay pananampalataya. Basahin yung Hebrews chapter 11 verse 1. Faith is the assurance. So we are assured if we are living by faith. Kapag namumuhay tayo sa akala, walang katiyakan doon. Ang pamumuhay sa pananampalataya, kahit may problema tayo, iniisip natin, well, ito ang sitwasyon ko, pero may magandang gagawin ang Diyos sa buhay ko. Diba? Sasabihin ng iba, talagang uudyukan ka pa, sasabihin pa ng diablo sa'yo, paano kung mamatay ka, di mas maganda?
nung kasagsagan ng pandemic, mayroon kaming kasamahang preacher na namatay. Tapos nakita kami ni Bishop Pacani dyan sa CDW kasi pupunta siya para magmisa doon sa kasama naming preacher na namatay. So nagkwentuhan kami ng konti, ganyan. Natatawa si Bishop, sabi niya, alam mo, sabi niya, nakakatawa tayong mga tao. Kahit tayong mga Kristiyano nakakatawa. Sabi ko, bakit po, Bishop? Gustong-gusto nating makarating sa langit. Pag tinatanong tayo, sino gustong pumunta sa langit, magtataas tayo ng kamay. Pero pagka tinanong tayo, sino nang gustong mamatay? Walang magtataas ng kamay, ayaw ko pa. Kaya, sabi ni Bishop, nakakatawa tayo. Mga kapatid. So, kahit sabihin pa sa atin ng demonyo, paano kung mamatay ka? Well then, much better. Diba? Kasi kung nagtitiwala tayo at namumuhay tayo sa kabanalan, kahit mamatay tayo, sa langit naman tayo diretso. Lahat po ng mga libro na nabasa ko tungkol sa mga taong naka-experience na makarating sa langit. Ang isang nabasa ko tungkol sa napaka-comprehensive na book about experiencing heaven, mga kapatid, ay yung My Time in Heaven, mga kapatid, 8 oras po siyang namatay, mga kapatid, at siya po ay nasa langit within that 8 hours. Nang mabuhay po siya dahil pinabalik siya ng Panginoon, nasa morgue na ang katawan niya. Nasa morgue na kasi declared na ng doktor na car accident siya, hindi na talaga mabubuhay. Pero nabuhay siya uli kasi pinabalik siya ng Panginoon. Ang sabi ni Jesus, you are not done yet. Alam nyo, ang sabi niya, pag nakapunta ka daw sa langit, hindi mo na kailanman gugustuhin na bumalik dito sa lupa. Sabi niya. Kaya anong sinabi sa kanya ni Jesus, you will go back. You're not done yet. Alam nyo, nalungkot siya. Ang sabi naman ni Jesus sa kanya, there is no disobedience in heaven. Tayo naman, mga kapatid, kapag nakapunta ka daw sa langit, hindi mo nagugustuhin bumalik dito sa lupa. Tayo na mga nandito sa lupa, gusto nating pumunta sa langit, kaya lang, ayaw pa natin. Sinasabi ko lang po yan sapagkat ang pamumuhay sa kabanalan ay paniniwala na ang Diyos ay laging may magandang iniisip sa atin. At ang iniisip na maganda ng Diyos ay mas marami pa kaysa buhangin na hindi natin mabilang. At hindi lamang yan, thoughts temporarily, but thoughts eternally. Mga kapatid, ang buhay natin dito sa lupa, mahaba man o maiksi, magwawakas yan. Mga kapatid, we can enjoy it, but it will end. Or we cannot enjoy it, it still will end. Kaya better to enjoy na lang by believing and trusting the Lord. Amen po? So, ang lagi nating isipin, kahit na tayo ay may mga problema, diba? Hindi man tayo iniisip ng iba, wag na nating isipin yon. Ang isipin natin, iniisip ako ng Diyos. Diba? Sabihin nyo nga sa inyong katabi, iniisip ka ng Diyos. Sabihin mo sa kanya, lagi kang iniisip ng Diyos. Kaya kung nalulungkot man kayo, walang nag-iisip sa inyo, tumigil na kayo. Si Lord laging nag-iisip sa inyo. Kung iniisip nyo, hindi kayo iniisip ng asawa nyo, huwag nyo nang pag-aksayahan ng panahon yon. Diba? Kung hindi talaga nila kayo iniisip, edi huwag nyo na rin silang isipin, pag-pray nyo na lang sila. Ang mahalaga, iniisip tayo ng Diyos. So, ang pamumuhay sa kabanalan ay paniniwala na iniisip tayo ng Diyos at ang magandang mga iniisip ng Diyos sa atin, mas marami pa kaysa buhangin. Dumakot ka lang ng buhangin, di mo na kayang bilangin yun eh. Mas marami pa doon ang magagandang iniisip sa atin ni Yahweh El Shaddai. Kaya, don't waste your time by thinking negatively. Alam mo, mga kapatid, pagsasayang lang ng oras yun. Ako, hindi ko na iniisip yun. One thing I learned from meditation is to let it go.
Halimbawa, pag nagme-meditate ka, sasagi yung negative thoughts. Sasagi yan negative thoughts. Nagbabasa ka ng Bible, antukin ka. Iisip ka ng Word of God, sasagi ang negative thoughts. Alam nyo, ang isang maganda, let it go. And hindi mo yun sasabihin sa bibig mo, sa isip lang, let it go, then go back to the Word of God. Kaya, let it go and enjoy thinking that God is thinking of you. Amen po? Iniisip ka ng Diyos. Taas niyo po ang inyong kamay, sabihin niyo, Lord, salamat po. Lagi mo akong iniisip kahit nakakalimutan kita. Amen po? Totoo yun. Kahit nakakalimutan natin si Lord, lagi naman tayong iniisip ng Panginoon. Pangatlong S is represented by this song, Consider the Stars.